Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nagkaroon ng tension doon sa Sandigan Bayan eh. Kasi nag-post na ng bail itong si Jinggoy Estrada. Nag-post na siya ng kanyang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayan, mga kabunyog, mga kabunyog. Ngayon, maraming nagtatanong sa akin, Attorney, akala ko ba plunder? Bakit nakapagpiyansa pa siya? Ayun, pag-usapan po natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Okay, so ngayon mga kabunyog, ipaliwanag ko yan kasi maraming nagtatanong sa akin. Para sa kalinawan ng ating mga kababayan, unang-una po mga kabunyog, ang isinampang kaso kay Jinggoy Estrada ay hindi lang plunder, mayroon pong graft. Mayroong graft. Yung graft ay bailable, yung plunder hindi. Ngayon, yung mga kaso niya na yon ng graft at saka ng plunder, magkahiwalay po yun. Kaya yung plunder ay na-raffle sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Napunta sa 5th Division yung plunder. Pero yung graft napunta sa 2nd Division. Ayan po malinaw po. Matapos ma-raffle ng Sandigan Bayan, dalawang divisions ang kinapuntahan ng mga kaso ni Jinggoy Estrada at saka ni Manuel Bunuan. At ng iba pa, kasi hindi lang naman si Jinggoy ang kinasuhan eh. Ngayon, yung plunder ay napunta sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Ang graft ay napunta sa 2nd Division. Naglabas na ng warrant of arrest ang 2nd Division para sa graft. Hindi pa naglalabas ng warrant of arrest ang 5th Division. Plunder yun. Plunder. So mga kabunyog, mga kababayan, bakit nakapagpiyansa pa? 90,000 yata yung piyansa kasi bailable ang graft. Bakit kasi hindi pa lumalabas yung sa plunder? Iba kasing division ang may hawak nun. Ibang division. Mabilis umaksyon yung 2nd Division eh. Mabilis umaksyon yung 2nd Division. Yung 5th Division hindi pa. Pero tingin natin lalabas na yan. Lalabas na yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito? Yung plunder po, wala pa pong warrant of arrest na lumalabas. Wala pang warrant of arrest. Pero yung graft, mayroon po yung warrant of arrest, kaya lang bailable kasi yun. So ang ginawa ni Jinggoy ngayon, pumunta doon para mag-post ng bail sa graft. Ang hinihintay talaga natin dito yung plunder. Kasi pag lumabas yung warrant of arrest sa plunder, nagsabi na ang NBI, ready na silang i-implement. Nagsabi naman yung i-serve. Nagsabi na rin ang PNP, ready na rin sila. Kaya actually, naghihintay na lang ang lahat na lumabas yung arrest warrant para sa plunder. Kasi hindi naman pupunta si Jinggoy sa Sandigan Bayan para sa plunder, para pag-bail kasi non-bailable yun eh. Talagang ang option niya na lang doon ay magpa-aresto o sumurinder. Ito, naging controversial yung statement ni Secretary of Interior and Local Government Jun Vic Remulla. Grabe na naman yung reactions ng mga netizens. Kasi sabi ni SILG Jun Vic Remulla, tinawagan niya na daw si Jinggoy Estrada, tinanong niya na daw ito. Binigyan niya na raw ito ng options. Ang options na binigay niya ay pwede kang sumurrender, kusa, hintayin na lang sa kamkrame, or aarestuhin. Yun daw ang binigay niyang options. Nag-usap kami kahapon, tinawagan ko siya. Sabi ko either surrender or arrest. Sabi niya, pag-iisipan niya raw. Ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement. So sabi ko, hindi naman namin it's beyond our jurisdiction. So sa Sandigan na lang siya magpapaliwanag. Ngayon, nagre-react ang netizens, bakit mo binibigyan ng options? Yung mga karaniwang mamamayan, hindi naman binibigyan ng ganyang options. Inaaresto na lang yan. Anyway, pagbigyan na natin si Jun Vic yan, mukhang ano lang naman yun. Parang gusto niya lang ipaabot kay Jinggoy na, pre, handa kami, ano yan, paano yan? Ano yun?
Pag lumabas ang arrest warrant, maoobliga kaming arestuhin ka. Pero kung gusto mo, pwede ka namang sumurrender, hintayin ka na lang muna namin. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, kaya maraming nalilito. Sabi nila, "Attorney, bakit nakapagpiyansa pa sila?" Si Jinggoy, yun na po ang paliwanag, ha. Hindi pa po plunder ang naglabas ng arrest warrant. Bakit kasi iba-ibang korte ang humahawak? Ganyan po. Iba po ang kasong plunder, iba ang kasong graft. Kaya yung kasong graft niya na-raffle sa ibang division. Yung kasong plunder niya na-raffle naman sa 5th division. Medyo mabilis lang umaksyon yung second division kaya naglabas ka agad. Pero tingin ko naman lalabas na yan. Lalabas niya na yan. Kaya abangan natin ang mga susunod na mga developments dito. Mga kabunyog, sigurado yan lalabas na yan. Ang malinaw lang dito, talagang talagang taranta na si talagang taranta na si Jinggoy. Pilit niyang sinasabi na we will exhaust all legal remedies available. Gano'n naman yun. Pero kita mo naman sa kanya, na siya. Kumbaga, taranta na yan. At yung iba pang mga may kaso rin na plunder, taranta na rin yan. Kaya ito. So, makikita mo ngayon na sa paglabas ng arrest warrant, na makikita na seryoso pala talaga to. Hindi pala to simple-simpleng kaso lang. Actually, relax pa nga kanina yon kasi pumunta naman siya ng Sandigan Bayan para mag-post ng bail. Ay graft pa lang yun eh. Ang mahirap talaga dito yung plunder. Kasi ito talaga yung non-bailable. Parang katulad din yan kay Bong Revilla, mga kapunyog. Di ba si Bong Revilla rin? Si Bong Revilla tawag dyan? Hindi. Si Bong Revilla, wala pang plunder. Ang alam ko, wala pang plunder kay Bong Revilla. Hindi pa plunder ang naikaso kay Bong Revilla eh. Malversation at saka graft. Ngayon, pagdating dun sa graft, nagpiyansa din si Bong Revilla. Pero sa malversation, kasi malaki ang amount, yung threshold ng amount malaki, non-bailable din yun. Ngayon, pwede bang makasuhan si Bong Revilla ng plunder? Yes. Kasi may hiwalay pang kaso ng plunder si Bong Revilla na dininig din ng DOJ. Kaya actually matatambakan si Bong Revilla. Yung binibail hearing kay Bong Revilla, yung binibail hearing kasi nag-apply siya ng bail, petition for bail, malversation yun. Kahit mag-grant yung sa malversation niya na petition for bail, mayroon na naman siyang kasong plunder na parating. Halos kasabayan ng preliminary investigation ng kay Jinggoy at kay Joel Villanueva. 'Di ba may panahon na halos nagsasabay-sabay pumunta ng Department of Justice si Joel Villanueva, si Jinggoy at si Manny Bunuan at saka si Bong Revilla. Sabay-sabay yung apat halos pinapatawag. Tungkol yun sa mga plunder cases. Kung ngayon itong kay Jinggoy, ito na, isinampa na yung kasong plunder, saka kay Bunuan. Yung kay Bong Revilla, susunod na yan, saka kay Villanueva. Kaya lang, si Bong Revilla kasi nakakulong na. Pero nakakulong na siya sa kasong graft and malversation. Yung graft niya, nakapag-bail din siya. Yung malversation, hindi. Malversation kasi, kahit naman malversation, hindi plunder. May non-bailable din yan, depende sa laki ng amount. Actually, tambak na ang kasong hawak ngayon ng Sandigan Bayan, Tambak na. Tambak na ang kaso ng Sandigan Bayan. Marami pang darating diyan, marami pang susunod. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.